Raffle announcement. Ito ang winners ng 200 pesos. Una, Ednalyn. Pangalawa, Jaymar Regasa. Pangatlo, Chris Shine. Pang-apat, Belan Pagoso. At panglima ay Gerald Uba. Paki-message ako sa aking Facebook page para maklaim ninyo ang prize at mag-send na lang ng proof na kayo ang winners. Para sa mga hindi nanalo, huwag kayo mag-alala. May paparating tayong bagong merch raffle at syempre, meron din tayong cash prize raffle pa din every Sunday. Simple lang ang gagawin, mag-comment lang ng #GD at #GDFilms at mag-subscribe sa YouTube channel ng GD. Nariyan sa comment section ang link ng channel. Ganun lang kasimple, JIP. Huwag na nating patagalin pa. Simulan na natin ang kwento. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Munsor. Walang eksaktong taon. Aglalan, Dumaraw Capiz. Nang mga panong ito, isang magsasaka sa liblib na baryo ng Aglalan itong si Munsor. Pangunahing pananim nila ay tabako. Ito ang napili nilang pananim dahil bukod sa marami ang tumatangkilik nito, hindi rin magasto sa kemikal dahil may sariling panlaban sa mga insekto ang puno ng tabako. Madali din itong patubuin at maaaring tumagal ng ilang buwan kahit pa patuloy na pinipitas ang mga dahon nito. Simple lang ang pagpoproseso ng tabako. Sa murang edad ay naging biyasa si Munsor sa ganitong gawain. 5 taong gulang siya nang matutunan niya ang pagpapatuyo ng mga tabako. Simula noon siya na ang naging katuwang ng kanyang ama sa pag-aalaga at pagpoproseso nito. Ngunit may isang bagay na naobserbahan si Munsor sa kanyang ama. Itago na lang natin sa pangalang Manglito. Napansin ng binata na tuwing sasapit ang buwan ng Marso, naglalaan ito ng magagandang dahon ng tabako. Siya mismo ang bumibilot ng mga ito para gawing sigarilyo. At pagsapit ng kabilugan ng buwan ng Marso, dinadala niya ang mga binilot na tabako papunta sa gitna ng kanilang taniman. Ipinapatong niya ito sa nakaumbok na lupa. Minsan ang tinanong ng binata ang tungkol sa bagay na yun. Ngunit ang tanging sagot sa kanya ni Manglito, "Mauunawaan mo din pagdating ng panahon, anak." sa paglipas ng mga taon, patuloy ang paglago ng kanilang taniman. Ang nakakamangha pa sa lahat, nung minsang dumapo ang pesteng balang sa kanilang lugar, halos lahat ng tabakuhan at iba pang pananim ay sinalanta at walang natira. Samantalang ang kanilang pananim ay kakatubo pa lamang, hindi ito ginalaw ng mga peste. Halos lahat ng mga kapitbahay nila Munsor ay nagtataka. Nagtanong ang mga ito kung anong gamot ang ginamit ng mag-ama upang hindi dapuan ng balang ang kanilang mga tabako. "Wala namang kaming ginamit. Iniwasan lang siguro ng mga balang ang aming bukid." Ito ang palaging tugon ni Manglito sa mga mausisang kababaryo. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, natuklasan ni Munsor ang lihim ng ama. Isang araw, inutusan ni Manglito ang binata na mag-ani ng mga dahon ng tabako. Ginagawa nila ito habang madilim pa upang hindi malanta ang mga napitas na tabako. Nasa kalagitnaan ng pag-aani si Munsor nang makita nito na tila may kung anong gumagalaw sa gitna ng kanilang taniman. Nung una ay hinahayaan niya lang ito sa pag-aakala na alagang aso niya ang may gawa nun. Ngunit nang lumingon ang binata sa likuran, nakita niya ang asong napakahimbing ng tulog. Nagpa siya si Munsor na puntahan ito
Kinuha niya ang kutsilyong ginagamit pang putol ng dahon ng tabako. Marahang naglakad papunta sa lugar. Habang papalapit siya, naaamoy ng binata ang malakas na sangyu ng magkahalong anghit ng tao at nasusunog na tabako. Napatakip ng ilong ang binata dahil palakas ng palakas ang amoy. Hanggang sa marating niya ang kapirasong umbok ng lupa. Dito nilapag ng kanyang ama ang inalay na binalot na tabako. Nanlaki ang mga mata ni Monsur nang makita nito ang malaki at maitim na nilalang. May hawak na malaking bilot ng tabako na nagbabaga ang dulo. Hindi nakasigaw ang binata na tila natigalpo. Hindi rin siya napansin ng malaking nilalang dahil sa kapal ng tabako sa paligid. Inipon ni Monsur ang kanyang lakas upang sumigaw at ito ang naging daan para mapansin siya ng nilalang. Matapos niyang sumigaw ay nagawa nitong ikilos ang kanyang mga paa. Dali-dali siyang nakatakbo papalayo ng lugar. Nilingon niya ang nilalang, ngunit hindi ito umalis sa kinauupuan. Nakangiti pa ito habang humihit-hit ng malaking sigarilyo. Pagkarating sa kanilang tahanan, nakasalubong siya ni Manong Lito at kitang-kita ng matanda ang pamumutla ng anak. Oh, anong nangyari sa'yo? Para kang nakakita ng kapre ah. Wika ni Mang Lito. Yun nga po siguro yung nakita ko sa gitna ng taniman, tay. May kapre po sa gitna ng tabakuhan natin eh. Tugon ni Monsur. Dali-dali namang tinakpa ng matanda ang kanyang bunganga. Nagpalinga-linga sa paligid upang tignan kung may iba pang napadaan. Huwag kang maingay. Mamaya sabihin ng mga tao na totoo ang sinasabi mo. Alam mo namang nasa kalagitnaan tayo ng pamimeste ng mga balang. Taniman lang natin ang hindi napinsala. Lahat ng maririnig ng mga kapitbahay tungkol sa atin, aakalain nilang totoo. Tugon ni Mang Lito. Totoo naman po talaga, tay. Sigurado ako sa nakita ko. May kapre sa gitna ng taniman natin. Tugon ni Monsur. Pinapasok siya ni Mang Lito sa kanilang tahanan upang doon kausapin. Heto, uminom ka muna ng tubig. Subukan mong kumalma. Ay nako, panahon na nga siguro para sabihin ko sa iyo ang katotohanan. Oo, Monsur, pinangangalagaan ng isang pamilya ng kapre ang ating lupain. Totoo ang nakita mo. At ang binilot na tabakong inilalagay ko sa umbok na lupa, para sa kanila yon. Wika ni Mang Lito. Dagdag pa ng matanda. Matagal na panahon ng pinangangalagaan ng mga kapre ang kanilang lupa. Simula pa nung panahong buhay pa ang ama ni Mang Lito. Ipinamana sa kanya ang lupain, maging ang pangangalaga sa mga kapre. Hindi lang tayo ang pinangangalagaan ng mga kapre, Monsur. Nandito sila sa ating lupain dahil alam nilang ligtas sila at walang sino man ang gagalaw sa kanila. Kagaya natin, gusto lang din nilang mamuhay ng payapa. Mahirap para kay Monsur na paniwalaan ang lahat. Ngunit alam niyang hindi nagsisinungaling ang kanyang ama. At siya mismo ang nakasaksi nito ilang minuto pa lang ang nakakalipas. Kung ganon, sila po ang dahilan kung bakit hindi tayo dinapo ng mga balang at saka maganda po yung ani natin. Tanong ni Monsur. Maaaring ganon na nga. Kaya hanggat maaari, itago mo ang sekretong ito. At ngayon alam mo na ang lahat. Siguro ay napapanahon na ding ikaw naman ang mag-alay sa kanila ng tabako. Tugon ni Mang Lito. Ilang araw na lang ay kabilugan na ng buwan. At nataong Marso pa ng mga sandaling iyon.
Nung una ay tumanggi pa si Monsur dahil natakot siya na baka kung ano ang gawin sa kanya ng mga kapre. Ngunit dahil na din sa pangungumbinse ng kanyang ama, kalaunay pumayag na din ang binata. Tuwing hapon, pagkagaling niya sa bukid, kumukuha ang binata ng pinatuyong dahon ng tabako at binibilot ang mga ito. Halos kasing laki ng braso niya ang mga iyon. 12 piraso ang ginawa ng binata. Ibinabalot ito sa isang sisidlang gawa sa dahon ng buli. Pinapasadya ito ng kanyang ama para sa ganong gamit. Mamayang gabi, ang pagbilog ng buwan, ito ang una mong pag-aalay. Kaya hindi maiwasang subukin ka ng mga kapre. Titignan nila kung talagang totoo ka sa ginagawa mo at kung handa kang harapin ang anumang pagsubok na pagdaraanan mo. Wika ni Mang Lito. Matapos ang kanilang pag-uusap, kaagad naganda si Monsur sa gagawin nilang pag-aalay. Medyo kabado ang binata, ngunit desidido siyang ituloy ito. Sa pagsapit ng dilim, kaagad nagpunta ang mag-ama sa taniman. Ngunit sa hindi sinasadyang pagkakataon, naroon ang isa nilang kapitbahay. Hindi malaman ni Mang Lito kung ano ang gagawin dahil kapag hindi niya pinaalis ang taong iyon, siguradong malalaman ng lahat ang kanilang sikreto. Nako, kapag minamalas ka nga naman, nandito pala si Kundring. Nag-uusyosan na naman ang taong to. Walang magawa sa buhay. Wika ni Mang Lito. Kagad niya itong nilapitan upang kausapin. Pinagtago niya din si Monsur sa mga tabako upang hindi nito mahalatang magkasama silang mag-ama. Nakamasid lang si Monsur sa ginagawa ng ama. Inakbayan ni Mang Lito ang kapitbahay. Dinala sa malayong lugar. Habang kinakausap niya ito ay panay ang lingon niya sa binata. Maya-maya pa ay umalis na din ang kapitbahay. Dali-daling pinuntahan ni Mang Lito ang anak upang kausapin. O anak, mag-isa kang pupunta doon sa gitna ng taniman. Kailangan kong samahan si Mang Delio sa kanilang bahay. Makikipag-inuman ako sa kanya para hindi niya na maisipang bumalik dito. Huwag kang mag-alala. Kagaya ng sinabi ko, susubukin ka ng kapre. Tandaan mo, magpakatotoo ka lang, Monsur. Wika ng matanda sabay takbo pabalik sa kapitbahay na nag-aantay sa pilapil. Hindi alam ni Monsur ang gagawin ng mga sandaling iyon. Sumagi sa isip niyang umuwi na lang at wag ituloy ang pag-aalay. Ngunit may kung anong nagtutulak sa kanyang gawin ito. Naglakad si Monsur papasok sa taniman. Dahan-dahan hanggang sa marating niya ang kalagitnaan. Naupo ang binata at inilapag ang dalang bayong. Nagpalingon-lingon sa paligid ang binata at pinakikiramdaman kung may ibang tao roon. Maya-maya pa ay inilabas niya ang dalang binilot na tabako. Inalapag ito sa umbok na lupa at nag-antay. Ilang minuto din ang nakalipas hanggang sa maamoy niya ang pamilyar na sangyo. Nakaramdam ng kilabot si Monsur dahil naririnig niya ang pagkaluskos ng mga puno ng tabako. Maya-maya ay unti-unting humahawi ang mga ito. Ilang sandali pa ay isang malaking na nilalang ang naupo sa harap ng binata. At kagaya ng dati, hindi pa din nakakilos si Monsur. Nakatitig lang ito sa nilalang sa harapan. Kinuha ng kapre ang isa sa mga tabakong dala ni Monsur. Nagpalingon-lingon sa paligid na tila may hinahanap. Patuloy lang na nakatitig ang binata sa nilalang. Magkahalong pagkamangha at kaba ang nararamdaman ni Monsur ng mga sandaling iyon. Nawala lang ang takot niya nang magsalita ang nilalang. Sa kabila ng nakakatakot na anyo ay isang malumanay na tinig.
Salamat kaibigan. Pasensya ka na kung natakot kita nung unang pagpapakita ko sa'yo. Hindi ko naman sinasadyang mangyari yun. Gusto pa sana kitang pigilan, kaso baka marinig ng ibang tao ang boses ko. Wika ng kapre. Napangiti naman si Monsur dahil naalala niya kung paano siyang tumakbo palayo sa taniman ng sandaling iyon. Pasensya ka na din kung nauna yung takot ko Hindi ko pa kasi alam ang lahat Pero ngayon, malinaw na sa akin na wala kayong masamang intensyon. Ang totoo, gusto ko magpasalamat dahil sa pagtulong niyo sa amin. Kung hindi dahil sa pangangalaga niyo sa taniman, hindi namin alam kung saan kukunin ang kabubuhay namin Tugon ni Monsur. Ganon din kami sa iyong tatay. Kung hindi kami hinayaan ng mga nauna sa inyong tumira sa lugar na ito, hindi rin namin alam kung saan kami pupunta. Halos lahat ng gubat dito sa lugar ay sira na. Wala nang malalaking puno na maaari naming tirahan. Tugon ng kapre. Nagpatuloy ang kanilang pag-uusap hanggang sa hindi na malaya ni Monsur ang oras. Nang tumingala siya sa kalangitan ay napansin niyang nagliliwanag na. Kagad na ding nagpaalam ang kapre. Pagkauwi ng binata ay sinalubong siya ng ama. Masaya ito dahil alam niyang naging matagumpay ang unang pag-aalay ni Monsur. Magaling anak, nakuha mo ang tiwala ng mga kapre. Ang dapat mo na lang gawin ngayon, pangalagaan ang lihim na to. Dahil sa oras na malaman ng mga kababaryo natin ang tungkol sa kanila, siguradong malaking gulo ang mangyayari. Wika ni Mang Lito. Lumipas ang mga buwan. Naging maayos naman ang pakikitungo ni Monsur sa mga kapre. Ngunit kagaya ng lahat ng lihim, hindi sinasadyang natuklasan ng isang kababaryo ang tungkol sa mga kapreng naninirahan sa lupa. Kakatapos lang mag-ani ng binata at imbis na umuwi ay tumuloy ito sa kalagitnaan ng taniman. Lingid sa kaalaman niyang napadaan ng kababaryo at nakita siya nitong papasok sa taniman. Dahil sa mahilig makiusyoso ang lalaking iyon, sinundan nito ang binata. Nanlaki ang mga mata nang makita si Monsur na nakaupo malapit sa umbok na lupa habang tumatawa. Wala namang nakikitang kausap ang lalaki, kaya nanatili pa ito para pagmasdan ang ginagawa ng binata. Laking gulat ni Monsur nang bigla na lang magsisisigaw ang lalaki at nang lingunin niya ito, hawak-hawak ng isang kapre ang mga paa nito at binibitin patiwarek. Mang Adoy, anong ginagawa niyo dito? Naku po, naaloko na. Kaibigan, ibaba mo siya. Hindi siya masamang tao. Wika ni Monsur sa isang kapre. Ngunit nagsalita ang kausap niya. Hindi siya maaaring mabuhay. Lalo pat alam niya ang sikreto niyo, Monsur. Kailangan niyang mawala. Hindi pumayag si Monsur sa gustong mangyari ng kapre. Hindi maaari. Huwag niyo siyang papatayin. Isa pa, walang maniniwala sa kanya kapag ikwento niya yung tungkol sa inyo. Mag-isa lang siya at pwede kong sabihin na hindi totoo yung mga sinasabi niya. Tugon ni Monsur. Ginawa nito ang lahat para wag patayin ng dalawang kapre ang kapitbahay. Sa awa ng Diyos ay sumang-ayon ang mga ito. Gagawin namin ang gusto mo, pero wag mo kaming sisisihin sa mangyayari. Binalaan ka na namin. Wika ng isa pang kapre. Matapos ng kaganapan ay kaagad naglaho ang dalawang nilalang. Naiwan na lang si Monsur at ang kanyang kababaryo na nooy nawalan ng malay dahil sa sobrang takot. Dali-daling binuhat ng binata ang matanda. Dadalhin nila ito sa kanilang kubo hindi kalayuan sa taniman. Sinarado niya ito. Itinali mula sa labas upang hindi makatakas. Dali-daling pinuntahan ni Monsur ang kanyang ama.
Mabuti na lang at nakasalubong niya ito dahil nagtataka si Mang Lito. Gabi na at hindi pa nakakauwi ang anak. Oh, ano nangyari sa'yo? Gabi na, hindi ka pa umuwi. Tanong ni Mang Lito. Kasi po tay, may problema po tayo. Si Mang Adoy nandun po sa kubong imbaka natin. Nawalan ng malay dahil sa takot. Ano po kasi, hindi makapagsalita ng tuwiran si Monsur dahil alam niyang ikakagalit ito ng kanyang ama. Salip ay dali-dali na lamang niyang hinila si Mang Lito papunta sa kanilang kubo. Ano ba talagang nangyari sa iyong bata ka? Ano yung tungkol kay Mang Adoy? Nahalata ni Monsur ang galit na boses ng ama. Kaya napilitan na lang itong sabihin ang totoo. Kwan po kasi tay si Mang Adoy. Nakita niya po kasi kung nakikipag-usap sa mga kapre. Nahuli po siya ng isa sa kanila eh. Kamuntikan pa nga po siyang patayin pero pinigilan ko. Nanlaki ang mga mata ni Mang Lito. Napasapo na lang ito sa kanyang noo. Ay naku, ano ba naman yan? Ano nang gagawin natin? Siguradong magsasalita ang matandang yan sa oras na magkamalay at makalabas dyan sa kubo. Hindi rin naman natin pwedeng ikulong na lang yan dyan. Wika ng matanda. Napasapo ito sa kanyang bulsa sa likod ng pantalon. Naalala ni Mang Lito na may dala pala siyang alak. Dali-dali nitong kinuha ang lapad at binuksan ang pintuan ng kubo. Ibinuhos ito sa katawan ng matanda. Matapos ay inakay niya ito palabas ng kubo na animoy lasing. Inihatid pa nila ito sa mismong tahanan at sinabi sa asawa ni Mang Adoy na natagpuan nila ito sa gilid ng daang nakahandusay, nawalan ng malay dahil sa kalasingan. Mabuti na lang at pinaniwalaan ito ng asawa. At ayon dito, talagang hindi mapigilan sa pag-inom si Mang Adoy. Nakahinga ng maluwag ang mag-ama dahil alam nilang kahit ano pang kwento ang gawin ng matanda, walang maniniwala sa kanya dahil sa ginawang pagtatakip nila Monsur at Mang Lito. Matapos ang kaganapang iyon, naging maingat ang dalawa at inakalang hindi na mauulit ang nangyari. Ngunit isang kaganapan ang naging dahilan upang tuluyang mabisto ang sikreto nilang mag-ama. Ito ay nang minsang may nagnakaw sa kanilang taniman. Namaga ang buong katawan nito at napagpasyahang magpatingin sa isang albularyo. Laking gulat nila Mang Lito dahil habang naghahapunan, sinugod sila ng taong bayan sa paunguna ng manggagamot. Teka, sandali lang mga kapitbahay. Anong kaguluhan ito? Bakit kayo napareto gabing-gabi? Tanong ni Mang Lito. Ngunit sa halip na sagutin ng maayos, malalaking bato ang sumalubong sa kanya mula sa taong bayan. Tinamaan sa ulo ang matanda at nang makita ito ni Monsur, dali-dali niyang sinugod ang mga taong bayan. Wala ding nagawa ang binata dahil pinagtulungan siya ng mga ito. Kapwa nakadapa sa lupa ang mag-ama habang nagmamakaawang wag silang patayin. Sinong mag-aakalang nag-aalaga ka pala ng kapre sa taniman mo, Leto? Kung hindi nagpagamot sa akin ng isang kababaryo mo, hindi ko papapaniwalaan at hindi ko malalaman. Kung ganun, totoo pala ang kwento ni Adoy. Wika ng manggagamot. Hindi na nakapagsalita pa ang mag-ama hanggang sa dinampot sila ng mga tao at nagpasyang sunugin sa gitna ng kanilang tabakuhan. Sa kawalan ng pag-asa, tumawag ng tulong si Monsur sa mga kapre. Sa pamamagitan ng kanyang isipan, binanggit niya ang pangalan ng mga ito ng ilang ulit. At pagdating nila sa gitna ng tabakuhan, biglang napahinto ang lahat dahil isang malakas na sigaw na tila nagmumula sa isang malaking nilalang ang umalingaw-ngaw.
Kasunod nito ay napakakapal na usok. Malakas na sangyo ng nasusunog na tabako. Napangiti si Monsur dahil alam niyang dininig ng mga kaibigan nila ang ginawang pagtawag. Ilang segundo pa ang lumipas. Nasaksihan ng binata kung paanong isa-isang humagis ang mga taong nanakit sa kanila. Hanggang sa ang natira na lang ay mga manggagamot na si Tatang Marcelino. Pilit itong pinanlalabanan ang nilalang na hindi nakikita. Saksing buhay si Monsur kung paanong pinilipit ng kapre ang leeg ng matandang manggagamot. Matapos nitong patayin si Mang Marcelino, ipinaliwanag ng kapre kung bakit niya ito ginawa. Ang manggagamot na yon ay gumagamit ng kapangyarihan mula sa kadiliman. Dahil kung mula sa may likha ang kanyang kakayahan, mauunawaan niya ang lahat ng nangyayari. Matapos magsalita, kaagad na itong umalis. Naiwan ang mag-amang nakaupo sa gitna ng kanilang taniman. At ang hindi maipaliwanag ng dalawa, tila nakalimutan ng mga tao ang pangyayari. Kinabukasan, normal ang pakikitungo ng mga kapitbahay sa kanila na parang walang naganap na kaguluhan. Nalaman na lang nilang binura ng kapre ang alaala ng mga taong naroon sa kagustuhang iligtas ang mag-ama. Sa kasalukuyan, namumuhay pa din si Monsur bilang isang mangbubukid. Patuloy pa din ang pagtatanim niya ng tabako sa kanilang lupain. Nagkaroon din siya ng sariling pamilya at kagaya ng kanyang ama, itinuro din ni Monsur sa kanyang mga anak ang kahalagahan ng respeto sa mga nilalang na nakikita man o hindi. Lagi niya ding pinapaalala sa mga ito na ang tinatamasa nilang kaginhawaan sa buhay, ito ay dahil sa kaibigan nila na isang kapre. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento, JIP. Abangan pa natin ang mga susunod na kwento dito sa channel. At muli, maraming salamat. Paalam.